So, kamusta mga ka-streetwise? Gusto ko po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, no, malamang magagalit dito yung mga DDS. Okay? Gusto ko lang gawa ng reaction video ito, no, kasi medyo interesting para sa akin to eh. So, ngayon, alam niyo naman to. Kumakalat po ngayon itong picture po na to na magkasama si Bimby at saka si Josh. At saka si First Lady Lisa Marcos. Ang lit lang talaga ni First Lady, no? O baka matangkad lang talaga yung mga anak ni Chris. Kasi paras matangkad yung mga tatay nito eh. So, sabi sa balita, no, Bimby, Josh, binisita si Lisa Marcos. So, ibig sabihin nito mga kababayan, di ba, ang bumisita, yung mga anak ni Chris. No? At ako mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko kanina, bago ka makakuha ng appointment kay First Lady Lisa Marcos, kailangan mo magpa-schedule. So, ibig sabihin talaga nito is, para sa akin, ano to, planado talaga to. At mga kababayan, yung pagpunta po ni Josh at saka ni Bimby dyan, sa picture po na yan, naniniwala din po ako na mayroon po yang pahintulot ng nanay. Okay? So ngayon, alam niyo ba kung anong nakakaasar dito? Galit na galit dito ang galit na galit dito ngayon ang mga DDS kasi syempre, 'di ba Marcos, Aquino, unite. Tapos nakakulay yellow pa si First Lady Lisa Marcos. Oh. So ngayon mga kababayan, no, pakita ko lang sa inyo, no. So ito yung mga picture eh. Okay. Okay. Ito pala yung balita, no. Sabi dito, no, binisita ng mga anak ni Chris Aquino sina Bimby at Josh. Si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Facebook post ng unang ginang, binahagi niya ang mga larawan niya kasama sina Bimby at Josh. Okay? So sabi ni First Lady Lisa Marcos, no, thank you Bimby and Josh for dropping by. It was so nice to see you guys after all these years, saad ni Lisa sa kanyang caption. Okay. So, so ito mga kababayan, alam nyo mga DDS, iyak nyo na lang yan. Ayun na lang yon. Kasi una kasi mga kababayan, no, nung pagkaupo po ni PBBM, malaking issue po talaga na Dilawan, Marcos, unite. Malaking issue talaga yan. Ang daming ayaw niyan. Pero eventually, mga ka-streetwise, ngayon, wala na po tayong pakialam kung ano man ang sasabihin ng mga DDS. Kung si PBBM ba ay nakikipagkaibigan sa mga Dilawan or si PBBM ba ay nag-a-appoint ng Dilawan, ang importante is deserving naman yung tao. Wala po tayong pakialam na. Hindi na po Dilawan ng kalaban natin ngayon dito, kundi yung mga hayop ng mga DDS na yan. And then, ito yung mga picture, no? Ito. So, yan. Ito pinakita ko kanina. Tapos ito. So, may regalo pala, no? Si Bimby. Si Bimby tapos ito. Yan. So, ito sila. So, galit na galit ng mga DDS dito, no? Di ba? Galit na galit sila dito. So, ngayon, mga ka-streetwise, no? Teka lang. May pakita pa ako. Meron pa ba dito? Okay. So, ang nakakatawa pa dito, mga ka-streetwise, pati po si Bimby, no, sa mismong Facebook account po ni Bimby, actually Facebook account talaga ni Bimby to eh, 400,000 followers eh. So, shinare din po ni Bimby yung picture po na yan sa Reels. Okay. So, yan, nakakatuwa lang. So, ngayon, kasi alam nyo kasi mga kababayan, no, wala naman po kasi talagang away si PBBM tsaka si Chris Aquino. Wala silang away. Ewan ko lang, si Amy Marcos lang naman yung bitter eh. Si Amy Marcos na naman po kasi hindi maka-move on. Di ba sa nangyari noong 1986? Oh, well, di naman natin masisisi kasi medyo mabigat naman talaga yung pinagdaanan nun. Pero ang sinasabi natin dito, si PBBM po okay na po sa kanya. Matagal na. 1995 pa, okay na po kay PBBM. Oh. So ito kasi meron ditong interview, malamang napanood nyo na rin to eh. Ito yung part na sobrang interesting para sa akin. Okay? Ito Aming balimbing. Teka, so ito yung interview. Ito sorry. Nangyari ito 1995. Okay, sa hindi nakakapanood nito, panoorin natin to. Sige, tingnan nyo. Sige. Kung maraming balimbing, alam mo ang tingin ko ganito, people are not hindi naman masama ang tao. Meron masama talaga na hindi naman kailangan mamintas pa eh. Marami pang sinasabi. But there are people na makikita mo that's their survival din eh. Hinate mo ba kami? Sino yung nakita ninyo diyan? Oh, si PBBM tsaka si Chris Aquino. Matagal na silang okay.
1995 pa okay na sila. 'Di ba? Oh. Ito nga magandang segue I was dyan. explaining that to him. Na ano, kasi Sige before, I was telling him na I was a year and a half, tapos sabi ko, kulang na lang isipin ko meron kayong mga horns sa ulo ko. Dahil, syempre, di ba yun ang kinalakihan ko? So, I Sige was nga, sige wondering nga. kung, was the situation the same for them? Well, I think, in our case, because we have, as I said, been in politics for a long time, yung mga personal na ano namin, hindi masyadong pumapasok yan sa hate and Oh. love. Well, siguro sa umpisa, when you, unang reaction mo, sasabihin mo, bakit naman ganito? Bakit yung mga taong ganyan? But after a while, lalo na yung sa 86, nung nasa Hawaii kami, sabihin mo, ganun talaga ang buhay, wala kang magagawa, just get on with it. And again, we really came to the conclusion that to cloud your mind with all of this emotion, especially when you're talking about your public life, is a dangerous thing. So, iniwasan namin yun. And with all- Nakakayanan niyo yun to separate it. You have to. You just have to. Okay, Arnelli, go. Ito na. Pero Chris, alam mo sinabi nga natin, history in the making ito na interviewin mo si Congressman Bongbong Marcos. Now, hindi na tayo siguro makakapag-antay pa ng isang beses na maulit ito. Na Yes. kung sakasakali, magkabaliktad ang sitwasyon na si Congressman ang may show at ikaw naman ang Actually, hindi na nga naulit to, no? Ito yung una't huli na nagkasama sa isang TV show, si PBBM, si Bongbong Marcos pa nun tsaka si Chris Aquino. Okay, sige, continue lang natin kasi medyo interesting kasi ito eh. interview. Pwede siya Ano kaya kung balik rin natin for a while? Congressman, is there a question in your mind na noong pa, hindi mo pa namimik si Chris, puro sa dyaryo lang, ano ang gusto mo itanong sa kanya? Yung mainit-init, ha? Well, I suppose Kahit hindi political. Kahit hindi Oo, wag mo na political. Ay, hindi political. Dahil hindi na wala naman sa larangan politika si Chris. So, I would... No, I would... Yung mga nai-headline. Yung sinabi mo parang... A question for Chris Aquino from Ito na, Congressman natatawa na Bongbong siya. Marcos. Hindi, yung sinasabi mo, akalain nyo lang sa amin, may sungay na and all that. How did that come about? Because we never... we were Hindi always... naman ikaw siguro personally, but syempre, di ba, ang nakatatak sa utak ko, the reason my dad was in jail was because of your dad. So, tapos, ay, gano'n ka diretso daw. Hindi, totoo naman ho talaga yun. Kasi nga, I was explaining to him, I was only 18 months old when martial law was declared. So, 18 months lang ako noon. So, syempre, ang kinalakihan ko, dumadalaw kami sa Fort Bonifacio. And tinatanong ko, bakit ganito? Bakit ganyan? And syempre, bumabalik sa daddy mo. But then, I remember, of course, na your mom was very nice to my dad nung nagka-heart attack ang daddy ko at ang mommy mo nag-facilitate na makapunta kami sa Amerika. So, hindi naman ako blinded totally na lahat ng ginawa nyo evil. Hindi naman ganon. I once saw your dad when... Taklesa talaga si Chris, no? So, alam nyo kung ba't ko pinapanood din to? Bakit ko ni-refresh itong interview niya na to sa RPN9 no, 1995 to, no? Kasi may talk show si Chris Aquino sa RPN9 noon. So, ang gusto ko lang sabihin kasi dito, na itong picture po na to, ni Bimbi at saka ni First Lady Lisa Marcos, di ba? Nagpapatunay lang talaga dito na okay talaga sila. Di ba? Ewan ko lang, yung mga follower lang naman ng mga Aquino at mga Marcos yung bitter sa isa't isa. Pero si PBBM at saka si Chris Aquino, wala silang masamang tinapay sa isa't isa. So, syempre, may mga nabanggit si Chris Aquino nung election. Di ba? Well, parte ng election yun. Di ba? So, taga lang may nag-comment kasi dito, no? Kasi actually si Martires, di ba, ombudsman na appointee ni Digong at hanggang ngayon, si Martires pa rin po yung appointee ngayon. Siya pa rin po yung ombudsman. Napapalitan po siya next year, 2025. Di ba? Okay. So, continue pa natin, no? Sige. When he came to the palace, Yes. na balitaan namin, I was hanging around, si daddy nag-iisa sa opisina niya. Sabi ko, bakit walang tao? Bakit walang bisita? Sabi, pupunta si Ninoy, mag-uusap silang dalawa. And your father arrived. And I was so surprised, nakatago ako sa likod. As usual ko, basta may alam kong medyo importanteng nangyayari. Like, you talk about history in the making. That was history in the making. Nakatago ako sa likod. And I was so surprised. Ang tawagan nila, Brad. Because they were both Hindi, from sa Upsilon, di ba? And I remember a question that my father asked. And it's, your father asked this. Sabi, Brad, bakit mo naman ako kinukulong? Bakit mo naman ako linagay sa Fort Bonifacio? Ang tanong naman ng tatay ko sa'yo, Brad, kung ikaw nasa posisyon mo, sa posisyon ko, hindi mo ba gagawin? Yun, nagtawanan silang dalawa. So I suppose they were able to see further than Well, that. siguro O, di ba? So, yan, no? So, ngayon, mga kababayan, ito na. Ito yung sinasabi ko. So, naghahanap ako ngayon ng mga post ng mga DDS ng kabitiran. Kasi dyan po talaga nabubuhay po mga DDS sa kabitiran, sa pagiging ampalaya. So ngayon, ang nakita ko na ngayon na nag-post nito, syempre si Joey Cruz. Mamaya pag-usapan natin si Joey Cruz mamaya, no? Tapos,
abangan natin yung iba, malamang sila Crisette, magpo-post din yan. So, ang point dito mga kababayan, di ba? Irrelevant na po talaga itong mga DDS. Si Duterte na lang po talaga yung pinakakapitan nila para maging relevant sila. Isipin nyo, tulad nga sinabi ko kanina sa uli nating vlog, itong mga nakakapit kay Duterte, pati itong mga vlogger na to, di ba? Kung walang Duterte, silang kinakapitan, mga irrelevant po yung mga yan. Di ba? Mga irrelevant yung mga yan. O, sino ba? Si Sas, si Maharlika, o, sino pa ba? Yung mga, si Banat Bay, o, taasan natin, si Trixie Cruz, si Trixie, si Zoraida, si Victor Rodriguez, di ba? Si Glenn Chong. Yung mga yan mga kababayan, kung walang Duterte kinakapitan yung mga yan, irrelevant na po yung mga yan. Oo. Si Hitad nagwawala na ba? Nagwawala na ba si Hitad? Oh. So ngayon, ibig sabihin kasi nito mga kababayan, ako personally, in my own opinion, no, kung itong mga dilawan ay babatikos na naman sa presidente base sa polisiya, wala tayong problema doon. Kasi para sa akin, mas maganda po talaga na merong mga dilawan na oposisyon, yung totoong oposisyon na, hindi yung oposisyon na sinto-sinto, di ba? Okay lang sa akin, para sa akin, na batikusin yung presidente basta base sa polisiya at saka ideology. Okay yun. Pero yung ginagawa kasi ng mga DDS, yung pagbabatikos nila, may halong pambabastos. O, anong pambabastos yung sinasabi ko? Si PBBM daw, addict. Si PBBM daw, tsaka si First Lady Lisa Marcos, nag-orgy. Alam niyo yung orgy? Group sex. Kikipag-group sex daw si First Lady Lisa Marcos tsaka si PBBM. O si PBBM daw, bangag. Hindi pulisiya yon, pambabastos yon. O, so ngayon mga kababayan, di ba, itong mga DDS po na to, makita po natin yung mga pagkakaiba nila. So, in my own opinion, okay din po na bumatikos itong mga dilawan, at least polisiya tsaka ideology yung pinaglalaban nila, hindi pambabastos. So ngayon, sa nakita ngayon natin dito na medyo okay naman pala si PBBM at si Chris Aquino, so kamusta naman si Amy Marcos? Di ba kamusta naman si Amy Marcos? So ang alam ko kasi, hanggang ngayon si Amy Marcos bitter pa din. Kasi one time, na nagkaroon ata ng isang pagtitipon sa Ilocos Norte at sumakto po ito sa EDSA Revolution. Nagkaroon ng isang celebration, fiesta ata yun, no? And then sumakto po yun sa EDSA Revolution. February 21 ba? Kung di ko kakamali, no? So, hindi po pumunta si Amy Marcos noon. At ang sabi ni Amy Marcos doon sa interview na yon, yung date na yan, yung petsa na yan, di ba? Kinasusuklaman ko yan. Masama yung niya, yung vibe sa petsa na yan. So, hindi niya kaya magsaya. Di ba? Kasi dito natin makikita ito no, dito natin makikita na yung away po ng Marcos tsaka Aquino, hindi na po tumatalab sa third generation. Kumbaga yung away ng Marcos tsaka Aquino, nangyari, kumbaga sa ngayon, yung epekto lang po niyan, nung 1980s hanggang 1990s lang. Pero yung third generation na, yung mga apo-apo na, yung mga anak-anak na, wala na. Di ba? So, abangan natin to. Abangan natin yung mga post, yung mga comments po nga po ng mga DDS dito. Di ba? Okay. So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa 900 po na nanonood. So, di pa po nakakapag-like, palik na rin po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa meetup? Kasi mga kababayan, pwede naman kasing mag-meetup nang hindi na lang magpapapicture. So, pwede naman magpa-picture nang hindi naman ipopost. Ayun yun eh. Di ba? Kunwari kung yung meetup na yan, kumbaga, di ba? Binisita si First Lady Elisa Marcos. Pwede naman hindi magpa-picture. O kaya, pwede naman magpa-picture nang hindi naman pinopost. So, para sa akin, pang-asar to. Pang-asar. At mga kababayan, wala na po tayong pakialam sa sasabihin ng mga DDS kung si PBBM ay lumalapit, ay medyo malapit sa mga dilawan. Diba? So, thank you mga kababayan. So, maraming salamat sa inyo lahat. And then, ito yung sinasabi ko kanina, no? Sa next topic po tayo, no? So, ito. Teka lang. Natuwa ako dito, no? Natuwa ako sa topic na to. Sa totoo lang. So, ito mga kababayan. Okay.